sisters in Christ. Once again, we welcome you to our weekly program on YouTube channel and other social media sa ating programang Seed of Sower, sharing the gospel through social media. Magbabasa muna tayo ng Biblia bago natin tatalakayin ang topic natin sa araw na ito. Ang ating topic is about don't grumble. We normally grumble pag may mga dumadating na mga challenges sa ating buhay. We grumble. So our reading for today is taken from the book of James, chapter 5, verse 7, 9, and 10. Be patient then, brothers, until the Lord's coming. Don't grumble against each other, brothers, or you will be judged. Brothers, as an example of patience in facing of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. So our topic for today is about grumbling. Tayo mga Kristiyano, hindi man mga Kristiyano, we used to grumble pag may mga dumadating sa ating kaganapan sa buhay na masasabi natin challenges or mga negative o mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, we used to grumble. Lagi tayo nagrereklamo, no? Nagtatampo, gagalit, or maarte, no? Kaya ang sabi ni Santiago na don't grumble, no? Huwag puro tampo. Normally, pag may nagalit ka, even sa mahal mo sa buhay, may mga sagutan minsan, anak, kapatid, di ba? Magulang. Naapektuhan ang ating relationship because we grumble. Karoon tayo ng hinanakit, galit, o arte man, di ba? Alam mo, bilang pamilya o hindi lang pamilya, kundi maaring member ng community o maaring kasama mo sa workplace, dapat huwag magtagal ang pagtatampo. Gawa tayo ng paraan para sumaya. Learn to forgive and forget. Magtampo ka ng 1 week, magtampo ka ng 1 month, even 1 year. Walang magagawa ang pagtatampo. Even when we pray the Our Father, we normally pray, forgive us as we forgive others. So, ang pagtatampo at paghinanakit, galit sa ating puso, ay mayroong epekto yan. Yan ang mga dahilan ng hypertension, hindi ka makapagpatawad, yan ang mga toxic sa katawan yan. Galit na galit ka sa kapwa mo, pero siya hindi mo alam. Siya, apektuhan ka, ikaw talo. Pag naghinanakit ka, dinadagdagan mo lang ang toxic sa katawan mo. So, we learn to forgive. So, brothers and sisters, yun lang. As we go on with our lives, challenges, sufferings, learn to forgive. At gawa ka ng pamamaraan para sumaya. Huwag puro tampo, huwag puro galit, huwag puro grumble, huwag puro arte. Makipagbati sa kapwa. In that way, we have peace. May kapayapaan ka sa buhay pagka wala kang kaaway, no? So, I encourage you to have peace. Sabi mo sa katabi mo o sa mahal mo sa buhay o sino man dyan sa paligid mo. That is the essence why Christ came, because of peace. Joy and peace. Sabi mo sa katabi mo, live in peace. At sa kanan, sabi mo, rest in peace. Okay. So brothers and sisters, that's all. God bless you all and see you next time.